Ayan. Welcome po muli. Binabati po, welcome po muli sa HCC Morning Devotion ng bawat isa at sa mga nanonood po sa online at sa mga kapatiran sa Canada, sa Hong Kong, America, Pilipinas, Japan. Blessed Saturday po. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon at mag-aral ng kanyang banal na salita upang ito ay magamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay bilang mga representative niya bilang mga anak ng Diyos at magliwanag daw tayo at sa pamagitan ng kanyang salita tayo po ay i-equip niya, aayusin niya ating mga puso at babaguhin niya araw-araw. Salamat po muli at sino pong nais na mag-lead ng prayer, umpisa po natin sa prayer. Hindi ko na po binati ang bawat isa, mga Mukhang isa na po natin sa prayer. Magandang umaga po sa lahat. Mukhang fired up po ngayon si Ate Eva. Siya ang ating first honor ngayong umaga. Baka pwede siyang manalangin para sa atin. Kapag pwede ka lang po mag-unmute. Miss Eva, nigay si Matt. Ayan. Praise God. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito, sa umagang ito, sa mga kapatiran po na nandito po sa online morning devotion po. Salamat po, Ama, sa gabay, protection, lakas ng katawan, lakas ng espiritu na ipinagkakalog niyo po sa bawat po sa amin, Ama. Ganun din po sa mga pamilya namin na nasa Pilipinas, sa iba-ibang lugar, at sa mga kapatiran na nandito sa online, Ama, at sa mga taong nakakasama namin, Ama, nakakasalamuhan namin, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat. Ama, dasal ko po na sana po ay kahit saan po kami magpunta, Ama, gabayan niyo po kami, Ama, hanggang sa pagbalik po namin ay ang bawat isa po ay ligtas, Ama. At dasal ko din po, Ama, na bigyan niyo po kalakasang katawan at kalakasang espiritu na huwag niyo po kaming pabayaan, Ama. Huwag niyo po kaming iwan sa aming tabi namin, Ama. At dasal ko rin po, Ama, lahat po ng may mga karamdaman, Ama. Kasama na po ako doon, Ama, ang tatay ko, ang asawa ko, at ang mga kamag-anak namin at ang mga kapatid na nandito po na may mga karamdaman po, Ama. Hipuin niyo po kami, Ama, at pagalingin po, Ama. Kasama na rin po ang aking amo, Ama, na sana po mawala rin po yung pain na kanyang nararamdaman, Ama. At dasal ko rin po, Ama, na sana po lumaki po ang mga anak namin na may takot sa Diyos, malulusog, matatino at malayo sa mga sakuna, Ama. Sana po, Ama, huwag niyo po kaming pabayaan, Ama, sa mga bawat kilos namin, Ama. Maraming salamat po, Ama. Ibinabalik ko po ang kapurihan sa inyo po, Ama. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Ate Eva. Amen. Wala pong anuman, Amen. Ayan. Ngayon po na hinanda na ng Panginoon ang ating mga puso at ating isipan sa napakagandang papuri at sa powerful prayer. O God, tunay nga po na ang presensya at kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa bawat isa. Hindi lamang po kikilos, ito nga po ay kumikilos na. Ayan, muli binabati ko po ang presensya ng bawat isa. Ate Lily, Sis Sweet Mary, si Nanay Merlita, good morning po. Maraming salamat pong muli, Sis Eva. Good afternoon po sa inyo dyan. At si Mimi G, ang ating laging mga early birds. Kahit puyat, kagabi. Ay, umaga pala sa kanila yon, no? Ate Gina Kuramuchi, belated happy birthday po. You weren't there. Hindi namin alam na birthday mo pala. Nung nakaraang araw, maraming salamat sa Panginoon sa isang taong biyaya na ibinigay niya sa iyo with protection. Ngayon, another year na naman ang binigay ng Panginoon sa atin.
Yan ang sinasabi ko, umiikot. Mimi Rose, hindi ko na po nakikita yung iba, umikot na. Tingnan natin kung sino ang nandito. Ayan po. Ayan, Sis Cathy, Ate Ging, Ate Maria, Sis Maridel, good morning, Ate Ana. Ayun. Maraming salamat po. Kanina nanonood, Sis Karen, good morning. Nasa online po si Ate Karen. Si Mimi G, anywhere. Parang ano to, parang omnipotent. Si ano, omnipresent si ano, sorry po. Omnipresent si si Mimi G. Kita ko sa online, kita ko din sa sa live natin, kita ko rin dito. Good morning po, Mimi G. Okay, sige po. Ibibigay ko na po ang ating mikropono sa ating speaker for this morning. Amen. Ito po. From North Carolina. Magandang hapon sa iyo dyan. Ayan, si St. Mary. Thank you very much. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na tiga Japan, Philippines, aking Mimi De Rose, po, Nanay Marlita sa mag-ina, sa aking Sisi Mary Rose na nandito from Florida. At sa lahat po ng kapatiran na ating kasama ngayon from Canada din po. Salamat po sa pag-attend palagi sa ating HCC Morning Devotion. Atin pong tatalakayin ang The Ultimate Coach. Pag sinabi po nga coach, ano po ba yung ating pagkakaintindi? Tayo po ba ay may mga paboritong team player team, like, basketball, volleyball, soccer, hindi po ba? At kapag nalaman po natin na ang coach ay pinalitan, bagong coach na po, hindi po ba may mga time na yung favorite team natin ay makakapag-comment tayo na, ay, sinong coach nila this year, bago na. Ay, baka hindi magaling yan, baka matalo tayo. Hindi po ba? Meron po tayong mga ganung comment, hindi po ba, sa ating mga favorite team. Right? So, who is our ultimate coach? Tayo mga mananampalataya. Hindi po ba ang ating Panginoong Diyos? God is our ultimate coach. Itong statement na to ay patungkol sa ating pananampalataya, pagtitiwala, at yung reliance, ang divine guidance na nagmumula sa ating ultimate coach, which is God the Father. Particular dito, yung times ng ating pagdidesisyon sa buhay, or when the times that we need to seek direction sa ating pamumuhay. Ang provide na ibinibigay sa atin ng ating ultimate coach na ating Panginoon ay may kasamang wisdom, guidance, inspiration. Similar daw ito sa nabanggit ko kanina na yung how coach guides team or even sa ating mga individual na mananampalataya. Amen? So, simulan na po natin. Ang sabi po dito, are we ready? Sa Zephaniah chapter 3 verse 17, ang sabi po dito, sapagkat kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo. Purihin po ang salita ng Diyos. Ito po ay makikita natin dito yung puso ng ating Panginoon. Ang sabi nga po dito, ang Panginoon daw po ay sumasa atin. Amen? At siya ay nagre-rejoice
sa ating, katulad nga po ng nabanggit nating halimbawa kanina, yung coach, hindi po ba? Hindi po ba ang coach sinasabi niya dun sa team niya na, you can do it, right? You can do this. Trust me. Just focus. Hindi po ba sinasabi po yan ng mga coaches? Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. He's telling us, focus my child. Trust me. You can do this. I'm with you. At siya ay excited sa atin. Journey, right? Nakikita mo dun yung joy, yung rejoicing niya, yung pagmamahal niya. Talagang gustong-gusto niya tayong gustong-gusto niya na makamit natin yung goal. And also, nakikitaan natin dito sa passage na to, sa Zephaniah, yung how He could calm our fears. Yung takot natin, yung kaba natin. And yun ay mapapalitan ng, He could celebrate with us ng may pag-awit. Amen? Kaya, buti ng ating coach. Wala nang higit pa sa coach natin na ito. Amen? So, ang sabi dito, if you're going to trust God to direct your life, then you need to understand His heart toward you. We all, at times, had doubts about whether God really cares. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi dito, ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay may requires or may kasamang understanding sa kanyang pagmamahal at yung care niya para sa atin. And kailangan din natin na i-acknowledge na yung doubt is a natural part of our journey, right? Hindi na mawawala sa atin yan. Minsan kakabahan tayo. Kaya ko kaya to, right? Kausap natin yung coach natin. No? God, kaya ko kaya to, God, right? That's how we react. And then, ang doubt po, ay about din daw po ito sa care ng ating Panginoon na it could be arise, but persevering in faith. No? Kailangan may pananampalataya tayo na kaya natin to, nandiyan si God, andiyan yung coach ko, right? And even though those doubts, mga kapatid, ay maaari din daw po itong maging kalakasan natin sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, let's see more details, mga kapatid. Ano ba nakikita natin sa heart ng ating Panginoon? Kasi nabanggit dito kanina, if you're going to trust God to direct your life, then you need to understand His heart toward you. So, understanding God's heart. Right? Ano ba yung meron sa puso ng ating Panginoon? Hindi po ba nakita natin dito yung love and mercy? Yan po ay iilan lamang sa katangian ng puso na meron ng ating Panginoong Diyos. Love and mercy. Ang sabi dito, ang pag-ibig ng ating Panginoon at ang kanyang habag ay ilan lamang sa mga foundations ng kanyang character. Understanding this aspects can help us to navigate doubts and find reassurance in His care. Amen? And then, tignan natin dito sa sinasabi ng Bible apps ng binigay sa atin ni Sisters Jeanette. Ang sabi dito, God lavishes His love on His children who place their faith in Jesus. Because of God's extreme love, we've been given an incredible position. God's created you so that your deepest desires would be satisfied only through a close personal relationship with Him. Ano po ba ang tinatawag? So, paano tayo magkakaroon ng relationship, ng close relationship sa ating coach, which is ang ating Panginoong Diyos? Ano po ba ang meron ang ating coach? Hindi po ba meron siyang divine wisdom? Ang sabi dito,
ang pag-iisip o ang perspective ng ating Panginoon Diyos is far beyond our own. And yung pagtitiwala natin sa wisdom or sa karunungan ng ating Panginoon ay maaaring ito ay daling tayo o magbigay sa atin ng peace at gabay. Amen? So, sabi dito, there's no doubt that we can get very excited and passionate about our favorite teams or winning a competition. Discovering the deeper things of God is a lifelong journey powered by passion. He longs to see you excited about life with Him. So, katulad na nabanggit natin kanina, mga kapatid, hindi po ba, yung coach natin, he is so excited na makita tayo na, come on, you can do it, child, you can do it. I know you. I'm here, trust me and focus. At pagtatagumpayan mo to. Hindi po, coach. So, ganyan na ganyan din po ang ating Panginoon Diyos. Talagang gusto niya na, at manalo tayo sa journey na to, sa laban na ito. Amen? So, ano po ba ang dapat natin gawin to deal the doubt? Right? Nasabi ko kanina na doubt is just a, part of a human being. Sa parte natin ng, journey yan. Ang sabi dito, kailangan acknowledge and process. Acknowledge and process. Doubts are normal. Part of the human experience. At ito rin po ay maaaring maging isang tool or gawing tool para sa ating growth. Experience can be a tool for growth. At so kailangan natin i-acknowledge ang doubt na yun. Yung i-process natin. And don't let them derail your journey. Hindi po yan hadlang para hindi natin matapos ang ating journey. Alam natin kung sino yung coach natin, magaling yung coach natin. Kaya, we have a chance to win, this journey because our coach is awesome, right? He is our ultimate coach. Now, nabanggit po natin kanina kung paano tayo magkakaroon ng close personal relationship with our God, with our coach. Ang sabi dito, a personal relationship with God ay may kalakip na understanding sa kanyang character and seeking His will. Now, ano po ba yung dapat isik natin sa ating Panginoon? Ano po ba yun? Ano po ba yung hahanapin natin sa ating Panginoon? Siyempre, ang katotohanan. Seek truth. Paano natin magagawa yun? Magagawa ba natin yon nang matutulog lang tayo a whole day? Hindi po ba? Napaka-imposible. Hindi po natin yung magagawa. So, all we need to do is spend time. Spend time saan? Hindi po sa pagtulog, reading a scripture, katulad ng Bibles. Prayers. At kasama na rin po dito yung fellowship, katulad po ng ginagawa natin ngayon. Fellowship. Online Bible study, face-to-face Bible study. Kasi po itong fellowship ay nakapagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya to overcome our little doubts. Bakit ko po tinawag na little doubts? Kasi malaki yung coach natin. We have ultimate coach. Amen? Now, ang sabi dito, spend an extended time with God this week and ask Him how He feels about you and what He enjoys about you. So, ano po ang kinakailangan bilang team or being individuals na palaging sinasabi sa atin ng ating coach? Di po ba, laging ginagamit ng coach natin is focus. So, sabi dito, focus on God's promises. Amen?
huwag nating kakalimutan yung mga pangako ng Diyos na hindi magbabago. Pag sinabi niyang kaya mo, kaya mo. Magtiwala tayo sa Kanya. He knows everything. He knows your name even before you were born. So sabi dito, focus on God's promises. I-remind daw po natin sa ating mga sarili yung mga pangako ng ating Panginoon dahil siya ay faithful. His faithfulness, walang katulad sa mga faithful na tao dito. Amen? Ano pa po ang katangian ng pagkakaroon ng personal relationship sa ating coach? Ano pa po yung ikatutuwa niya? Hindi po ba yung hindi reklamador? Ibig sabihin, be grateful. Amen? Sabi dito, looking for things to be grateful or can be shift your focus from doubt to the goodness of our God. Amen? Maaring yes, mag-doubt tayo, pero lagi nating iisipin na grateful tayo. Kasi bakit? Meron akong coach. And I have coach na wala yung iba. Wala yung katangian ng coach natin is wala yung iba. Naiiba siyang coach, natatangi siyang coach. So, maging grateful tayo kasi meron tayong coach, which is God. He has everything that we need, right? And also, ang sabi dito, pag sinabing meron tayong personal relationship sa ating coach, kailangan tayong mga manlalaro or tayong team niya or individuals ay may tiwala sa kanyang gabay. Trust in His guidance. Meron bang team dito na hindi nagtitiwala sa kanyang coach? Di ba? Wala naman po. Amen? Tingnan natin mga manlalaro, di ba? Tiwalang-tiwala sila sa coach nila. Kasi yung coach nila yung nagpaplano, right? You can see that in a basketball or even a baseball, right? Dito ka pumunta, right? Huwag mong gawin yan, dito ka, magstay ka dito, right? We trust what the coach said, yung rules niya. So, we must trust in His guidance, mga kapatid. Even when things don't make sense sometimes, trust in God's ability to guide you. Amen. And then, ano po yung mga personal life lesson na matututunan natin dito? Sabi dito, trust and understanding. Kasi nabanggit kanina, no? Understanding His character. Amen? So, trusting God. Ito, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay may kalakip na pananampalataya kahit na hindi po natin naiintindihan yung kanyang mga ways. Kailangan magtiwala tayo. Coach natin siya eh. Amen? Isa pa, grow through doubt. Ang sabi dito, ang doubt daw po can be opportunities para sa paglago at paglalim natin para maintindihan natin ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Amen? Grow through doubt. Meron pa, persistence in faith. Sabi dito, persevering in faith even though doubts can strengthen your relationship with God. Talaga ba, Sis Mary? Sabi dito, kasi may tiwala tayo at may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, which is our coach. So, ito rin po itong doubts na to ay maaaring magbigay sa atin ng karagdagang kalakasan na, mas mapalapit pa tayo sa Panginoong Diyos kasi natitiwala tayo sa Kanya eh. Right? Sa Kanyang karunungan. So, let's work out this, mga kapatid. Ang sabi sa Isaiah, chapter 49, verses 15 to 16, ang sabi po dito, pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina,
pero ako hindi makakalimot sa inyo. Amen. O Jerusalem, hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking palad, iniisip na maitayong muli ang iyong pader. Ano pang ibig sabihin nito? Ang Diyos, ito ay sinasabi niya sa bansa Jerusalem. Ang pagkakaintindi natin dito mga kapatid, no, ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Tayo mananampalataya, kung ihahambing natin sa tayo, no, tayo mga mananampalataya, sinasabi sa atin ng Panginoon na imagine, even a mother forgets her own baby. Who does that? Pero ang Panginoon, He will never forget us. Yung strong ng kanyang pagmamahal sa atin, ay nakikitaan ito ng enduring than any human love. Walang kapantay ang kanyang pagmamahal. Kung ang tao, kung ang ina, magulang na nakakalimot sa kanyang anak, ibahin natin ang ating Panginoong Diyos. He never does that. Amen. God loves you so much. At in-engrave pa niya talaga yung pangalan natin sa kanyang kamay. Ibig sabihin ito, tayo ay kanyang inaalala at hindi niya tayo makakalimutan. His love for you is constant, unchanging. Ganyan po magmahal ang ating Panginoon at ganyan po meron sa puso ang ating Panginoon. Now, dumako naman po tayo sa Romans chapter 8 verses 14 to 17. Ang sabi po dito, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ng inyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo, ulihin ang salita na ang sabi sa passage na ito, mga kapatid. Kung ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos ang maggagabay sa atin, or if God's Spirit leads us, and if, meron akong if, and if we let Him to lead us, tayo daw po ay magiging isa sa kanyang mga anak. Ito ay katulad ng iihalin tulad sa isang magulang. Kung gaano siya, kung paano niya i-guide yung kanyang anak. So all we need to do is just to follow Him as a father. Ano pa po ang nakita natin dito? Ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin is a great love. Inadapt niya tayo at itinuturing na isang tunay na anak. We don't need to be afraid. But we can call Him Daddy, Father, Ama. Amen? With confidence at pagmamahal. Imagine, wag daw po tayong matakot. We can call Him Daddy, Father, kasi tayo ay tinuring niyang tunay na anak.
Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano pa po ang nakita natin dito sa passage na ito? Sinasabi niya dito na tayo ay anak ng ating Panginoon. Anak niya tayo. Sinasabi niya mismo sa atin, you are my child. You are one of my child. You are my children. You belongs to me. Amen. And He loves you. He loves us very much. Hindi po ba ang sarap sa tenga dun? Right? Hey, Lord, ako makasalanan. You treating me like your own child. Kahit na ang dumi-dumi ko. Kasi, mahal niya tayo, ganun niya tayo kamahal, and we belongs to Him. Ano pa po yung nakita natin sa passage na ito, mga kapatid? Katulad ng nabanggit natin kanina, no? Ang pagmamahal ng Panginoon Diyos is a great love. And He is not calling us as His children. But also, yung mga pangako ng Panginoong Diyos sa atin na isi-share niya sa atin kung ano yung meron siya doon sa kingdom niya. At kasama dito yung kanyang glory. Isi-share niya sa atin everything that He has. At hindi lang po naman puro pasarap, syempre yung sufferings. Amen po. Kasi tayo ay nakiisa sa ating Panginoon. Ano pa po yung makikita natin? Binigyan tayo dito ng another supporting verse. Let's see the Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Ang sabi po dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, yung pagkakaintindi natin. Kapag daw tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, kapag tayo ay naniniwala na sa ating Panginoong Hesukristo, of course, ang buhay daw natin ay magbabago. We can have a new start, new life, new journey. This new life is not focused on earthly things, nabanggit kanina, kundi ito ay nakafocus sa panlangit na mga panlangit na bagay. Now, parang ngayon na namumuhay pa tayo sa mundong ibabaw, right? Yes, we are living here, but yung lifestyle natin ay hindi pang worldly. Magbabago ito ay magiging pang heavenly lifestyle while we are living on earth. Kasi ganun ang pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So kailangan habang buhay pa tayo, mag-start na tayong mamuhay ng pang-heaven, hindi yung pang-worldly. Kasi nga po binigyan tayo ng new start to live. And God is a God of chance. Second chance, God is a God of second chance. So, of course, bilang mananampalataya, ang sabi dito, kailangan mag-focus daw tayo sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun ang ikinamumuhay natin, ibig sabihin, we're focusing, ini-imagine natin yung kagandahan ng kingdom ni God.
kung paano ba sila namumuhay doon. So, kailangan mag-focus tayo sa mga bagay sa mga bagay na pang-kingdom. At hindi daw po sa mga bagay na nakikita natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Also, ito daw po ay hinahalin tulad it's like when you love someone, di ba? You always think of him. Right? You always think of them a lot. Ganito ang gusto ng ating Panginoon mula sa atin. Gusto niya na mahalin natin siya ng ganung kalaki. God wants us to love Him that much. Amen po. So, kailangan lagi daw nasa isip natin ng Panginoong Diyos. Kasi mahal natin siya. And gagawa natin na mamuhay ng pang-kingdom. At ang sabi pa dito, when we accept Jesus Christ, yung luma daw nating pamumuhay ay wala na. Siyempre, we now live in Christ. Sabi nga po ni Paul, hindi ba? To live in Christ and to die is gain. So, kailangan po, mamuhay tayo ng katulad ng kay Kristo, hidden from the bad things of the world. Ito daw po ay bagong buhay. Pag tayo sa Panginoong Jesucristo, ang pamumuhay ni Jesucristo ay magkakaroon tayo ng safety or secure na tayo kapag tayo namuhay kasama si Kristo. We are safe. We are new. We are secure. And we are alive. Of course, lagi ko pong nababanggit lately, hindi po tayo namumuhay sa mundo para mamatay habang buhay. We don't deserve that. Ibig sabihin, baka pumalito si Nanay Merlita, kung tayo dito namumuhay sa mundo, para yung kaluluwa natin mapunta lang sa impyerno. Kapag nasa impyerno ang kaluluwa, di po bang ibig sabihin, patay? Patay ang kaluluwa natin. Nasa impyerno. Pero, ayaw natin doon. Di po ba? Sabi ni Kristo, sabi ng Panginoong Diyos, kung tayo ay susunod sa kanyang kautusan, sa will niya, at sasambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Which is a kingdom. So, dito, when Jesus, who is your life, appears, then you too will appear with Him in glory. Amen. Napakaganda ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin nito, that sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, we will be with Him in heaven. Pag napagtagumpayan natin hanggang sa huli. Ito yung promise o pangako ng ating Panginoong Diyos na eternal life with Jesus Christ. Amen? So, go. Sabi dito, number 1, how personal is His love for each of His children and for you? Ito po ba yung pinaka-reflection, Sweetie Jeanette? And number 2, what amazing privileges do each of us receive when we become children of God? At yan na nga po yung binasa natin kanina sa Romans chapter 8, 14 to 17, and Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Makikita natin, itatalakay uli yan ni Sweetie Jeanette later. And then number 3, sabi dito, what can you do to get closer to God this week? What can we do to get closer to God this week? So hanggang dito na lamang po, and to God be all the glory, at sa Kanya po ang pagpapala. Maraming salamat po. To God be all the glory.
Amen, amen. Ayan, nagpusuan na sila para sa Panginoon for His glory. Amen. Maraming salamat po from North Carolina. O, di ba? Dati hindi na siya sa ano. Hindi na siya galing sa Maryland. Nasa North Carolina na po siya. Isang patunay kung gaano katapat ang ating Panginoon, ang pag-iingat niya. At ngayon, si Brother Paz din, nasa ibang lugar na rin, ano. Ganon talaga ang ating buhay. Exciting. Kung saan tayo inihayo ng Panginoon, doon tayo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na ipinahayag mo sa pamamagitan ni Sweetie Mary. And alam ko po ang bawat isa ay excited. Wow. Even though I'm downcast, I'm down falling right now. Parang down na down ako ngayon. Pero narinig ko ang salitang ito. Ang pahayag mo ngayong umaga. My gosh, how privileged am I to have a father, a coach. Meron po akong siguro last month, meron akong inumpisahan sanang panooring sa Disney, Disney Channel. Disney Channel ba yun? Isa siyang estudyante, manlalaro siya ng softball ba yun? Nag-uumpisa pa lang kasi, kaso hindi ko na tinuloy. And inside of her, napakahina niya. Inside her, napakahina niya talaga. Hindi siya marunong, pero nanghihiram lang siya ng lakas kasi, ang tatay niya ang coach. And her father believes her so much na kaya niya. Alam niyo po yung hindi niya ma-hit yung ball, hindi niya magawa talaga, pero ang takot niya sa bola kapag ayan na, sabi niya, darating na yung bola, ito na, imbis na i-hit niya, parang unti-unti siya nagsishrink. Ito na, pero yung tatay ko nandyan na, di ba yung nagtatalo sa puso niya, Mom, how am I gonna hit this? Tapos ang tatay niya andyan na, tapos ang grabe yung pressure sa kanya, tapos hindi niya talaga, pero gustong-gusto niyang maibigay yung, ipakita sa tatay niya na kaya niya, kasi she's a girl, di ba? Yung tawag nun? Baseball. So, gustong-gusto niyang ibigay. So, grabe yung kanyang andyan na, yan na. Tapos, gumawa siya, nag-create siya ng sarili niyang image. Yung parang helper niya. Na yun ang lagi nag-encourage sa kanya. So, tayo, hindi natin kailangan. All we have to do is to believe that He is there. Sorry po. That He is there coaching us. The ultimate coach. Pag sinabi mong ultimate, meron pa bang ibang gagaling dyan? Kahit pa yan si Kohei, talo yan. Talo yung coach niya. 'Di ba? Pag sigad ang coach natin, talagang tayo ang the best. Ano po? Bakit po kailangan at napakahalaga ng coach sa buhay natin? Dahil po tayo, we can be deceived by our own mind, by our own feelings, katulad po ng natutunan natin kahapon. Madali po tayong madaya. Ano po? Akala natin tama yung kilos natin, but we need someone to tell us that we're doing what's wrong. The way we glide, nakita niyo po yung mga, nag-i-ski, 'di ba? Akala nila siguro yung ganon nila, o nakalimutan mo yung kamay mo, nakaganon. It has to be close, it has to be like that. 'Di ba? Pati yung point ng toes mo, nakakalimutan when you turn, when you leap. 'Di ba? Kasi syempre ang nasa isip mo yung pagtalon, maiisip mo pa ba ay yung daliri ko yun ba? Pero during practice, you will learn. 'Di ba? Parang 'di ba? O kapag naghahawayan ka, the way you move your fingers, it has to be soft, it has to start. Dati po napakatigas parang pero tuturuan ka, sasabihin sa iyo, glide it slowly from the middle finger down hanggang pataas. Ulit-ulitin mo lang 'yan. Una parang ganun ka lang. Pero pag tagal-tagal, when you do it softly, you can softly wave it. Di po ba? O di ba? Tiny bubbles lang. Gaganon-ganon ka, di ba? Pero sa umpisa, ang hirap. Ano ba yan? Parang ganun. But the coach knows how to develop us. Kasi nakita niya, kaya natin. Kaya nga nung iba, kaya natin. It has to have a change of mind, determination, the will. Di po ba?
At sabi nga niya sa Zephaniah, ano po yun? For the Lord your God is living among you. Kasama natin. The Lord your God is living among you. Believe that He's always with us, accompanying us, guiding us. He is a mighty Savior. Nanginginig ka na nga sa ano yun. Ano ba yan, God? Ano na ba? Tatawagin na ako. Next na ako. Isi-save ka niya. Para bang instant strength, instant wisdom, instant knowledge. Katulad ni Sis Abby kahapon, di ba? God, bahala ka na. Kasi nag-fellowship kami kagabi. I don't have time to study. Siguro nag-glance lang niya yon, and then the Holy Spirit, boom! Grabe! Binigay sa kanya. Every nabasa niya, testimony. Di ba, nabasa niya, talagang relate na relate mga akma sa kanya. And He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. Dati po nung mahilig akong sumali sa mga activities sa school. Not because, siguro meron na rin akong konting interest. Konti lang interest. Pero I just want to skip classes. Di ba? Ayoko lang makinig na boboring ako nakaupo. So, attend ako niyan. Sali ako ng sali. Mas gusto ko yung active life. Na, ay, doon, uy, may impromptu daw. Hindi ko pa nga alam kung anong gagawin ko doon. Basta sige, may impromptu, sali ako. Pagdating ko doon, nakaupo na ako. Hala, bibigyan pala ng topic. Impromptu nga, di ba? Bibigyan pala ng topic. Tapos, habang naghihintay ka, kailangan ma-develop mo na yung topic na yun, tapos magsasalita ka na. Ha? Yung pala, napasubo ako doon di ba? Social studies pa naman. Ano ba naman alam ko dyan sa social studies? Di ba? Ano ba naman tong mga anong ito? Pero hindi ko alam. God was preparing me from that. Malay ko ba na magkakaroon ako ng subject ng Polsci noon? O di ba? Di nagamit ko pala noon pa. Di ba? Political science po, no? So, hindi ko alam kung ano ba naman kinalaman ko sa Laos. Di ba? Ano bang bansa yan? Di ba? Nabi ko ano ba to? Pero, andyan siya, di ba? He will calm all your fears and He will rejoice over you. Oo, pagtatawanan tayo. Hindi naman yung pagtatawanan, no? Pero natutuwa siya sa atin. Bakit po? Because in our little mistakes, sabi nga kanina nabanggit ni Sweet Mary, in our little mistakes, our doubts, our fears, dun pala tayo lumalago. Di po ba? Kasi akala mo, hindi mo kaya. Akala mo, ano ba yan? Far beyond my imagination. Hindi ko inisip man lang ito ni sa hinagap. Di ba? Pero, ang Diyos, binigyan ka ng pagkakataon and you grabbed it. At napatunayan mo, my gosh, kaya ko pala. Alam niyo po, nung last week, pumunta kami ng Legoland. Si Johan, sumakay sa sa ninja, flying ninja. Talagang mag-isa kayo Isa-isa kayong sasakay doon. Buti pa yung roller coaster, magkakatabi kayo, dikit-dikit kayo, di ba? Ang flying ninja, mag-isa ka po. Talagang nakaganon ka, tapos sabay-sabay kayong lilipad. Sabi ko, my gosh, napasubo ako. Sabi ko, at my age, hindi kaya ako biglang magkasakit sa puso nito kahit wala akong sakit sa puso. Imagine niyo po yung mag-isa kang lilipad, tapos iiga. Sabi ko, si Johan, sumakay. Parang gusto ko siyang suportahan. Kasi syempre, 7 years old, 9 na pala si Johan. Tapos sabi niya, Mom, I'm scared. Ang layo namin sa isa't isa. Sabi ko, come on, parang in-encourage ko, halika na. Back out na tayo. Sabi ko kay Johan, back out na tayo, Johan. Sabi ko, let's go. Sabi ni Johan, no, I won't. Patay, hindi ako makaka-back out pa. Paano yan? Nahiya naman ang nanay, yung bata hindi nag-back out. Ako magba-back out. Sabi ko, eto na. Napasubo na talaga ako. Sabi ko kay Johan, if you're afraid, just close your eyes Pero alam niyo po, para sa akin yun. Di ba? Alam niyo po, I faced my fear. Yung taas na yon na i-glide ka pataas tapos ibababa ka. Yung roller coaster, sama-sama kayo. Yun, hindi mag-isa ka. Nakalus ang kamay at paa mo. Talagang lumilipad ka literally. Kasi ito lang yung upuan mo lang na nakasakbit lang sa'yo. So nakalus yung alam niyo po ang ginawa ko? Hindi ko kinontra. I glide with it. Alam niyo po, ang sarap. Yung bata pa ako,
na lagi ako nananaginip na sino po yung mga nananaginip dyan na lumilipad, hindi makaakyat-akyat. Di po ba may mga, nung bata tayo, di ba? Nananaginip tayo, parang ano ba yan, gusto kong lumipad, hindi ako makalipad. Alam niyo, ilang ulit ko na panaginipan niya nung bata ako, hindi ako talaga makalipad. Lagi akong parang ang angat ko ganyan lang. Tapos sasabihin, ang dami nilang mga sinasabing ibig sabihin, no? Pero I don't give a lot of much attention sa ibig sabihin nila noon. Basta I believe in my God. Alam niyo po, I remember that time when I was gliding. Yung mula sa taas bababa kang ganon. Talagang nag-glide ako, gumanon ako. Sabi ko, Johan, stretch your hand. Sabi ko, ganon mo. Kasi grabe po, alam niyo po, after that ride, sabi ko, God, grabe. I mustn't go against your will. Talagang kailangan sumunod lang po tayo. Dahil kaya niya talagang mawala yung fears. At susuportahan niya talaga tayo. And He will rejoice over us. And syempre, nakabalik kami ni Johan. 3 ulit pa kaming sumakay. 'Di ba? 3 ulit kaming sumakay kasi patapos na yun, pasara na. Kaya wala nang gaano ng pila. So nakabalik kami 3 ulit pa. Talagang hinarap ko. Nung una pumipikit pa ako, nung huli na hindi na. Talagang sabi ko hindi ako aalis. I was determined na hindi ako aalis sa lugar na ito, na hindi ko na-overcome yung fears ko. Kaya 3 ulit pa po ako muli sumakay. At yung last, ayaw na ni Johan. Sabi ko, sige Johan, film mommy. So binidyo niya ako. Hindi nga lang masyadong kita kasi bata, di ba? So, okay lang. At least, nakita ko at napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko palang harapin yung takot with the Lord. At, ano pa sabi niya dito? If you're going to trust God to direct your life, then you need to understand His heart toward you. Kapag alam mo kung ano ang will niya sa'yo, ano yung purpose mo, you can easily trust Him. Pag naunawaan mo siya, lahat ng doubt mo, lahat ng takot mo, sino ba naman ang Diyos na maghahangad? Ang tatay. Diba? Sinabi sa atin dito, tatay natin siya. May nakakita ka na ba ng tatay na nagangad na hindi maganda? Meron. Oh, talagang meron. Sadly, lamentably. Nakakalungkot man, pero meron talagang magulang na ginagamit ang anak para sa kanilang sariling layunin. Maganda nga lang pakinggan yung mga umiay, yung pinagkakasundo yung mga anak. Kasi nga, for their wealth to join together. Akala natin, maganda lang pakinggan. Pero, ganun din yun, using their children to secure their wealth. Maganda nga lang pakinggan. Yung iba naman, dahil mahirap, binebenta sa White House. Di po ba? Ganon. O kaya naman, kung anong paraan, bata pa, magagamit na,